Matapos ang nakakabiglang huling desisyon ni Borgsen, napapayag na pala siya na maging miyembro ng Heidi, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 410 o ang episode 71 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksihan na natin ang napakatinding plot twist sa kung bakit pinili niya ang yes card, mga kaibigan, at ipapakita na rin dito, mga kaibigan, kung sino nga ba ang nagdeklara ng martial law at sa kung bakit ito idiniklara. At malalaman din natin ngayon ang isang nakakabiglang, napakabilis na pagbabago sa sitwasyon ngayon ng Succession War. Yan at marami pang iba ang ating matuto ngayon sa latest chapter ng Hunter x Hunter. Kaya naman, this is Mr. Mike at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Negotiation Part 4. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter na kung saan ay nagulat na lang si Morena sa kung bakit ang yes card ang pinili ni Borgsen, ay may kita rito si Morena na sinabihan si Borgsen na wikang ito na ang huling pagkakataon. Hindi mo na maiiba ang iyong desisyon pagkatapos nito. In which ay sagot naman ni Borgsen na oo, ayos lang. Subalit sa isipan pala ni Borgsen ay sabi niya na hindi, wag, hindi ito ang gusto ko. Ngunit sabi naman ni Borgsen kay Morena na itong yes card daw ang napili niya, na habang sinasabi niya ang mga salitang yan ay sa isipan naman ni Borgsen ay sinabihan niya palang kanyang sarili na tumigil ka, hindi yan totoo, hindi. In which ay sabi naman ni Morena na ganun ba, masaya ako at sasali ka sa amin. Pero medyo disappointed lang ako kasi nandaya ka pala. Di naman sumagot si Borgsen sa sinabing yan ni Morena. So apparently si Borgsen pala ang nandaya, mga kaibigan. Pero bago muna ang buong paliwanag ni Morena sa kung paano siya nandaya, ay kung gusto niyo pong manood ng paborito niyong anime, movies, pati na TV shows, sports at lahat na, ay nasa iisang app lang yan o site, mga kaibigan, na ang YouCine. Kaya kung interesado ka, i-check na lang dyan sa comment section sa baba ng video natin. Balik tayo dito sa kwento. So dito, mga kaibigan, ay pinaliwanag na ni Morena sa kung kailan daw talaga nangyari ang pandadaya nitong si Borgsen. Nasabi niya na ang pandadaya raw nito ay nangyari matapos nung pinili at ginamit raw ni Borgsen ang deal card nitong si Morena. Kasi nung pinatigil raw ni Borgsen ang pagsashuffle sana ni Oraj, ay sinabi raw nito noon na i-double check lang daw nito ang dalawang cards niyang natitira. Pero ang totoo raw pala ay doon daw pala ang moment na minarkahan daw ni Borgsen ang return card, in which ay matapos masabi ni Morena ay pinakita naman sa flashback, mga kaibigan, ang moment nga na sinabihan ni Borgsen si Morena na pwede ba raw niyang i-flip o tignan ang dalawang natitira niyang cards. At may kita, mga kaibigan, na hinawakan nga noon ni Borgsen ang dalawang card na yan, which is ang return card tsaka ang no card, na kung saan ay sa moment pala na yan ay dyan daw pala minarkahan ni Borgsen ang return card. At ang marka niya na inilagay ay napakaliit daw talaga, mga kaibigan, na inilagay lang niya sa bawat gilid at dulo ng card. Isang marka na sa sobrang liit ay si Borgsen lang daw talaga ang pwedeng makapansin o makakita nito, na ayon pa kay Morena na masyadong malayo raw sa kanya ang distance ng baraha para mapansin daw niya ito o mapansin din ni Oraj. Kasi ang nagsashuffle na si Oraj ay ang likod lang daw ng baraha ang nakikita nito. Pero para kay Borgsen ay nakikita raw nito ang marka na inilagay niya kahit gaano pa raw kabilis ang pagsashuffle ni Oraj. At sa pamagitan daw ng pag-UP kanina ni Borgsen sa return card nung nanalo raw siya, ay doon daw winala ni Borgsen ang ebidensya ng kanyang inilagay na marka sa deal card. So sinadya pala ni Borgsen, mga kaibigan, na i-crush ang baraha sa moment na ito nung sinabi niya na yes. So matapos masabi ni Morena ang kanyang buong paliwanag sa ginawang pandaraya ni Borgsen, ay di naman sumagot si Borgsen, in which ay sabi pa ni Morena na ang larong to at ang cards na ginamit natin ay parte ng aking ability. So parte pala ito ng ability ni Morena, na kung mag-cheat daw si Borgsen ay ang manipulative aspect ng ability daw ni Morena ay automatic daw na natitrigger, na kung matitrigger daw ito ay ang decision lang daw na napipili ni Borgsen ay ang oo o hindi, or yes or no, na kahit ang dalawang cards na lang daw ang natitira noon kay Borgsen ay ang decision daw na napili raw nito ay ang resulta raw ng ginawang pandaraya ni Borgsen, na sana ay in-expect daw noon ni Borgsen na kung mag-cheat siya sa patas at seryosong laro na ito ay equivalent daw talaga ito sa pag-quit. So kaya pala ang yes card ang napili ni Borgsen, mga kaibigan, ay dahil sa manipulative pala na ability ni Morena ay na-trigger pala simula nung nag-cheat si Borgsen, which also explains sa kung bakit sa isipan ni Borgsen ay di talaga siya sumasang-ayon noon, mga kaibigan, sa kanyang desisyon sa pagpili sa yes card. Kasi sa moment pala na ito ay
ay na-manipulate na pala siya ng ability ni Morena. Kaya naman matapos yan ay sabi naman ni Morena, so ang napili mo na yes card ay nangangahulugan na sasali ka sa amin, di ba? Nasagot naman ni Borgsen na oo, sasali ako sa inyo. Nang masabi ni Borgsen ay pumalakpak naman ang lahat ng mga presente dito na miyembro ng Hailey sa hideout, mga kaibigan. Maya-maya pa ay nakaramdam naman ngayon si Borgsen ng bigat sa kanyang katawan at nanghina siya dahil na napaluhod siya. Kasabay niyan ay sabi naman ni Morena na bilang welcome daw sa bagong miyembro ng kanilang team ay papaliwanag daw niya ang yes card daw nitong si Morena, mga kaibigan, na di raw napili noon ni Borgsen nung naglalaro sila. Na kung pinili raw ito ni Borgsen ay ang kanyang ipapaliwanag ay kung mag-yes daw si Borgsen ay hanggat sa buhay pa raw ito at kakampi pa rin daw nila ito ay hindi raw talaga nila aatakihin si Borgsen o mga taong malapit daw kay Borgsen. Nang ability daw nitong si Morena ay ang tinatawag daw na Contagion with Etude of Love, na para raw itong game application na naka-install na raw sa sarili ni Borgsen, na kung saan ay si Morena naman daw ang nagmamanage sa data nito, na alam daw niya lagi ang level ni Borgsen, ang number of points na nakuha nito, ang lokasyon nito, pati na ang status din daw nito. Hindi na raw ito maaalis pa sa katawan ni Borgsen once na na-infect na si Borgsen ng kanyang ability. At gaya sa sinabi niya na para raw itong isang klase ng game app na once na naka-install ay di na raw ito maalis-alis, na magpapatuloy pa raw talaga ito hanggang sa maklear na raw ni Borgsen ang sinasabing laro, o di kaya kung namatay na raw ang admin o may gawa ng laro, o kung ang smartphone na raw mismo ang siyang masisira, na equivalent sa pagkamatay ni Borgsen, mga kaibigan. Na sinabihan na raw niya kanina si Borgsen patungkol sa tatlong kondisyon ng kanyang ability, na para tuluyan na raw makasali si Borgsen ay dapat na kumpletuhin daw muna ni Borgsen ang conditions na yon para matapos na raw nito ang proseso. And after na raw niyang makuha ang tatlong kondisyon ay malaya na raw si Borgsen sa kung ano raw ang gagawin nito. For example, hindi naman daw niya nire-recommend na gawin ito ni Borgsen, pero ang pagbabackstab daw sa kanya o kahit sa kanila ay di naman daw talaga bawal hanggat sa di raw ito so sobra na talaga. At sa ngayon ay level 0 pa raw si Borgsen at di pa raw nito na fulfill ang lahat ng kondisyon para makasali sa kanila. Pero once na clear na raw ni Borgsen ang huli at ang lahat ng kondisyon na yan ay formally magiging level 1 na raw ito, na kung papatay daw ito ng isang civilian ay makakapag-gain daw si Borgsen ng isang puntos at magkakaroon naman daw ito ng ability kapag nakarating na raw ito sa level 21. At kung aabot daw si Borgsen sa level 100 ay may kakayahan na raw itong gumawa rin ng team kagaya raw nitong si Morena. Dalag pa ni Morena na kung makakapatay naman daw si Borgsen ng taong marunong nang gumamit ng NEN ay makakapag-gain naman daw ng 10 levels si Borgsen. At kung isang prinsipe naman daw ang mapapatay nito ay 50 levels daw kagad ang iaakyat dito. Na kung magle-level up daw si Borgsen o hindi ay nasa sa kanya na raw yan. Pero whether kung mananatili raw si Borgsen dito sa kanila o kung babalik daw ito sa mga kaibigan nito ay nasa sa kay Borgsen na rin daw yan. However, tatry na rin daw talaga nila si Borgsen the moment na ma-realize daw nila na wala raw palang silbi si Borgsen sa kanila, sapagkat ang kanila naman daw talagang goal ay ang pumatay ng mga tao. Matapos ng sabi ni Morena ay sa isipan naman ni Borgsen ay sabi niya na may di pa raw tukoy na time limit bago pa raw makahanap si Morena ng isang specialist candidate na kagaya raw niya, na kung mangyari na raw yan ay masasabi niyang wala na raw siyang silbi dito kina Morena. Na kung ang ability daw ni Morena ay parang naka-install daw na isang app dito sa kanya ay dapat na i-assume din daw niya na may spyware daw ito na magpapakita daw kay Morena sa kung ano raw ang nakikita nitong si Borgsen o naririnig. Na ayon sa isipan ni Borgsen na kailangan daw niya ng kapangyarihan para labanan ng Hailey, pero kailangan niya munang pumatay ng tao in a short amount of time para makuha ang kapangyarihan na yan. Maya-maya pa'y tumayo naman si Borgsen at sinabihan si Morena na babalik na raw siya sa kanyang mga kasamahan. Nasabi naman ni Morena na wag mo rin kakalimutan na mga kasamahan mo na rin kami. Sabay umalis na si Borgsen na sa kanyang isipan ay wika niya na ngayon ay may purpose na raw siya. Kaya sinabihan naman niya si Morena na wikang Morena, pwede mo ba akong ipasyal dito? Kasi bago ako babalik sa mga kasamahan ko ay gusto ko ring malaman ang tungkol naman daw sa kanyang mga bagong kasamahan. Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa tier 3, may kita mga taong nakaluhod at nakaharap sa pader habang ang kanilang mga kamay ay patuloy na nakataas. May kita rin dito mga kaibigan ng mga sundalo na nakabantay sa kanila habang binobroadcast dito na wala raw kikilos hanggat sa wala pang further instructions. Na kung gagalaw daw sila ng kahit inch lang mga kaibigan ay babarilin daw talaga nila ng walang warning ang taong yan dahil special martial law daw ito at hindi raw ito isang drill. Maya-maya pa nag-report naman itong isang kapitan na clear na raw ang central area ng tier 3. Kasabay niyan ay may isa namang sundalo na lumapit sa kanya na sabing kapitan, Case S daw. Na matapos ang eksena niyan ay dito naman sa room 3101 ng tier 3, which is ang room sa kung saan ay natagpuan ni Hinrig ang matanda noon na biglang nawala, ay may kita na sinelyuhan at isinarado na ito ng mga sundalo. At dumating na rin dito ang kapitan kanina na kung saan ay sinabihan siya ng mga sundalo na nandito
na may 3 sundalo na raw ang pumasok kanina sa room na ito na bigla raw nawala, na ayon daw sa mga sundalo na ka-witness ay bigla na lang daw na nawala ang sundalo nung nakapasok na raw ang mga sundalo. Kaya kabilang daw ito sa case S na ayon sa textbook na ang kasong to ay kabilang daw sa case na supernatural incident, hence the name case S. Kaya napasabi naman itong kapitan na maaaring ito raw ang rason sa kung bakit nawala raw noon ang corporal at ang iba pa. Nasabi naman itong isa na may nahanap daw sila na hidden room sa likod daw ng bathroom sa kasunod nitong room, na sa tingin nila na may tao raw na pumasok doon at dumaan sa pader ng bathroom na yon. At ang daanan na yon mga kaibigan ay ang daanan na ginawa noon ni Nobunaga, na ayon ng ilang sundalo na ang hidden room ay connected daw sa room 3101, na sa room 3101 daw ay ang pader daw sa bathroom na ito ay ang siyang trick door daw. Kaya dahil sa tier 3 raw ay ang territory daw ng Hailey ay dapat na kontakin na raw nila ang tier 1. Matapos yan ay dito naman sa lugar sa kung nasaan ngayon si Benjamin ay may lumapit naman na sundalo sa kanya na sabing nahanap na raw ng iba ang parang hideout daw ng Hailey, na kung saan ay involved daw ang paggamit ng Nen doon, na ang room daw na yon ay walang laman, kaya kasalukuyan daw nilang hinahanap ngayon ang iba pang lokasyon ng maaaring hideout ng Hailey. Kaya dito na nagbigay ng command si Benjamin na sabing ang squad 3 ang magdidil daw sa Hailey at ang kanilang priority ay ang i-secure ang mga prinsipe. At sa ngayon ay nawawala raw ang 3rd Prince Zhonglei at ang 7th Prince Lazarus, na kailangan daw nilang mahanap ngayon ang dalawang yan. Namamaya na raw ang mga lower ranking prince, in which ay may nagsalita naman na ang 3rd Prince Zhonglei ay nagpunta na raw sa tier 2 bago pa raw ang deklarasyon ng martial law, na dumaan daw ito sa pamagitan ng cross bridge na nasa loob daw ng residence ng boss ng CU family. At kasalukuyan na raw ngayong kinukumpirma nila ang ruta nito na dinaanan, na magpa-follow up daw sila ngayon ng report after 15 minutes. Nasabi naman ni Benjamin na posibleng nagtago raw ngayon si Zhonglei sa Justice Department, na posibleng bumaba pa raw ito sa lower tiers para makipag-meet up sa mafia. Nasabihan daw nila ngayon ang Squad 2 Recon team na mag-focus daw kay Zhonglei. Nasagot naman ng mga sundalo na masusunod po. Habang sa isipan naman ni Benjamin ay wika niya na 10 hours from now ay makukomatose na raw siya at 2 hours from that ay mamamatay na raw siya. So may 7.5 oras na lang daw siyang natitira, kaya kailangan na raw niyang ubusin ang lahat ng prinsipe within sa mga oras daw na yan. So grabe pala mga kaibigan na kaguluhang nangyayari habang si Borgsen ay naglalaro ng card game noon. Si Lazarus ay kasalukuyan ang hinahanap, in which ay posibleng sinagawa na ba ni Melody ang kanilang plano kay Lazarus, at si Zhonglei ay pumunta na para sa lower tiers na para bang alam na niya na mangyayari ang sitwasyon na ito. At di lang yan ay may taling na pala ang buhay ni Benjamin na para bang less than 12 hours na lang ang natitira at mamamatay na siya. Kaya sabi pa niya sa kanyang isipan na as long as siya raw ang anointed na successor sa trono, kasi siya nga ang first prince, ay kahit na mamatay daw siya ay pwede raw niyang ipasa ang trono sa kanyang anak, na ang Emergency Law Article 1 na sustaining the monarchy in the crisis na batas ay maa-apply daw, na dapat ay sa mga natitira daw ang oras niya ay kailangan daw niyang makuha ang formal na certificate ng isang deklarasyon ng pagpasa sa trono mula sa kanyang ama, nakasama na raw ang mga time na kinakailangan para sa legal proceedings sa kanyang pagkakaroon ng illegitimate child na gagawin niyang opisyal daw na magmamana ng trono, ay dapat na isagawa daw niya kaagad ang bagay na yan, kasi parang nagtitake pa yan ng time bago pa raw siya tuluyang mamatay. So it appears mga kaibigan na may anak pala si Benjamin mula sa isang babae na hindi niya legal na asawa o hindi niya napakasalan. At ang nakaagulat pa rito ay dagdag pang sabi ni Benjamin na sa ngayon ay 4 na lang daw na prinsipe ang natitira. So nasa na kaya ang ibang prinsipe mga kaibigan? Ano na ang kanilang status ngayon? Na pinatay nga ba sila? O ano talaga ang nangyayari dito? Maya-maya pa'y dumating na si Benjamin mga kaibigan sa Justice Bureau, na kung saan ay nandito naman sina Mizystom, Botobay at Kaiser. Nakasalukuyang itinataas ang kanilang mga kamay, na kung saan ay dito na sila sinabihan ni Benjamin na ako si Benjamin, ang Deputy Chief Counsel, na sa walang pag-alilangan ay naparito raw siya sa Central Court para pag-isahin daw ang 3 branches ng government gamit daw ang pwersa militar. At iti-take over daw nila itong building na ito bilang ang kanilang gagawing Joint Force Command Center, na sinabihan pa niya sina Mizystom, Botobay at Kaiser na kayong 3 ang magiging witness dito. Tanong naman ni Mizystom na una ay pwede po ba kayong mag-provide ng basis sa pagdideklara nyo ng martial law, pati na ang letter ng authorization mula sa hari para i-declare ito. Sagot naman ni Benjamin na ang kanyang basis raw ay ang pag-commit daw kasi ng terrorism gamit ang isang biological weapon na isinagawa raw ng 4th Prince Cherednik at 9th Prince Halkenberg, at may traitor daw kasi mula sa kanyang military na nagkipag-collaborate daw sa mga prinsipeng yan, na ginamit daw nito ang isang sample mula sa idinidevelop pa lang na weapon na dinala raw pala dito sa Black Whale. At bukod pa riyan ay marami raw pala ang kasabuat ng kanyang traitor na sundalong yon, na ngayon ay marami na raw silang naaresto ng mga suspect na kasalukuyan ngayong kini-question, na ang ilan daw sa mga suspects ay ang mga sumama raw noon sa security teams ng mga
prinsipe na kung saan ay dinala raw ang mga prinsipe sa isang lokasyon. Kaya ngayon ay gusto na raw niyang kumplituhin ang mga kinakailangan daw administrative steps na walang magaganap daw na delay. So alam natin mga kaibigan na malaki ang posibilidad na si Balsamico ang tinutukoy ni Benjamin na traidor since sinake over na nga ni Halkenberg ang katawan ni Balsamico mga kaibigan, at apparently gumagamit daw pala ito ng isang biological weapon, which is alam din natin na maaaring ang weapon na yan ay ang siyang ginamit noon ni Halkenberg para patayin ang kanyang sariling katawan. Pero ang kumuha talaga sa atensyon natin mga kaibigan ay alam ni Benjamin na si Halkenberg pala ang isa sa mga nagpaplano nito na paggamit ng biological weapon na yan, at bukod dyan ayon din kay Benjamin na kasama raw ang 4th Prince Cherednik sa pagpaplano. Well, di natin alam kung nagsisinungaling lang dito si Benjamin at dinamay si Cherednik. Pero man, ang dami na palang nangyari dito. Like, nagkakagulo na pala talaga dito na marami raw palang suspect na kasabwat ng kanyang traidor daw na sundalo, which is si Balsamico, mga prinsipe raw na posibleng nahuli, at di natin alam kung pinatay ba ang mga prinsipeng yan o hinuli lang. Kasi sinabi ni Benjamin na 4 na lang daw natitirang prinsipe. So anyways, matapos masabi ni Benjamin ang kanyang pinagbabasihan daw kaya idineklara niya ang martial law, ay napasabi naman si Mizystom sa kanyang isipan na ang plano raw ni Benjamin ay ang gawing hostage daw pala ang ilang mga prinsipe sa tier 1 para masiguro raw nito ang pag-merge o pag-iisa ng 3 branches of government. Na si Benjamin ay isa raw talagang impulsive na diktador na mas prefer daw nito ang shortcuts, na totoo raw talaga ito sa kanyang ipinapakitang ugali. Pero sa tingin niya na ang mga rason raw na ibinibigay ni Benjamin sa kanila sa kung bakit idineklara nito ang martial law ay posibleng may halo raw ng kasinungalingan. Nagsalita naman dito si Benjamin habang may kita dito ang kanyang nenbis mga kaibigan na wikang hindi raw nila pwedeng i-release ang mga taong suspected na raw na na-infect mula sa biological weapon na ginamit, na dapat ay manatili raw ang mga taong yun sa isolation room hanggat sa matapos na raw ang complete analysis sa kanilang mga samples, na kung wala raw permit mula sa 3 kapangyarihan ng gobyerno ay hindi raw niya maitatransfer sa ospital ang mga taong yon. Dadag pa niya na pagdating naman daw sa authorization letter na mula raw sa hari para sa martial law na ito ay sa ngayon ay isinusulat na raw ito ng hari na kokontakin daw kaagad si Mizystom once na napirmahan na raw ito at nalagyan na ng selyo, na after that ay pwede na raw kunin ni Mizystom ang authorization letter na yan. Natanong naman ni Botobay na mahal na prinsipe, parang namumutla ka yata, ayos ka lang ba? Nasagot naman ni Benjamin na ayos lang ako, na walang kahit na anong problema raw rito. Habang sa isipan naman ngayon ni Kaiser ay sabi niya na kung ipinupush raw talaga ngayon ni Benjamin ang kanyang sarili dahil sa bakay na infect na rin daw pala ito, then considering daw sa progress ng pagkamatay daw ni Halkenberg noon ay sa tingin niya ay nasa mga 24 hours na lang daw siguro ang natitira sa buhay ng Prinsipe Benjamin, na kung maaaring mapatagal pa raw nila ang sitwasyon na ito kahit isang araw lang ay posible na raw nilang makikita ang liwanag, na nandiyan pa naman daw ang kanyang huling masasabing tanging pag-asa. At ayon dito na 40 minutes na raw bago ang special martial law, na ibig sabihin ay sa mga oras pala na ito ay ito pala ang moments bago nag-fully take effect talaga ang special na martial law mga kaibigan. So what a turn of event, na it turns out ay posibleng nagtagumpay talaga si Halkenberg na malason si Benjamin, at grabe uubusin na talaga ni Benjamin ngayon mga kaibigan ang lahat ng prinsipe upang siya na talaga ang magwawagi sa succession battle, nang sa ganon ay maipapasa na niya sa kanyang anak habang buhay pa siya, at gagawin niya yan within sa araw na ito. Kaya naman nakaka-excite talaga ang mga susunod na mangyari sa darating pa ng mga chapters, but sadly naghayatas na naman ang Hunter x Hunter, and for now ay ito muna ang latest chapter mga kaibigan, at maghihintay na naman tayo ng ilang mga buwan hanggat sa magiging okay na si Togashi Sensei. Kaya gusto ko lang na magpasalamat sa lahat ng mga sumubaybay talaga mga kaibigan nung sinimulan natin ang pagcha-chapter review ng Hunter x Hunter simula pa sa chapter 340 sa kung saan talaga nagtapos ang anime, kasi doon natin sinimulan mga kaibigan matapos nung nagtapos din ang JJK chapter reviews natin. At ngayon ay nasa chapter 410 na tayo nang walang ini-skip na chapter mga kaibigan, na all in all ay 71 chapters po yan lahat ang na-review na natin dito sa Hunter x Hunter so far. Kaya kung gusto nyong balikan at mag-marathon mga kaibigan sa Hunter x Hunter chapter reviews natin ay naka-playlist po yan, kaya pwede nyo yung i-check mga kaibigan dito sa channel natin na from episode 1 up to episode 71, which is ang video na to. And as for the next series na i-review natin after this, well, malalaman nyo lang yan sa susunod kong mga video mga kaibigan. Maraming salamat. So for now ay dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagat a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin for more videos like this and updates. Maraming salamat, pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo.
Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.